Pleasant and blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Alright. Maraming salamat po sa mga viewers sa oras ito na nanonood po at nakikinig dito po sa ating program na ito. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Also, special thanks po kay Miss Mara Panganiban, our chairperson ng New Ministries, si Mr. EJ Mahipus and Mr. Jen Mendillo, ating executive producers, si Mr. Ryan De La Serna, ang ating videographer and director. Napakahusay na director po na ito, si Mr. Ryan De La Serna, si Mr. Ryan Gomez, ang ating technical support. Last but not the least, Mr. Sean Abela, ating chair person ng multimedia department dito po sa Central United Methodist Church. Maraming salamat po sa inyong lahat. So again, everyone, please welcome po dito sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. So, bago po natin introduce ang ating very special guest for this evening, gusto ko lang po pasalamatan ng ating partners. Una-una po, Wingspired Unlimited, Luminosa with their health and wellness products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Isang magandang gabi po sa ating mga partners ito. Thank you so much for being here with us dito po sa Anything Goes with DJ Happy. So, moving on. Papakilala na po natin ang ating very special guest for this evening at bibigyan ko po kayo ng konting hints at mga konting mga pahapyaw na mga detalye. Hindi ko po lalahatin kasi magiging spoiler po ako. So, una-una po ang ating special guest is a very active pastor. Ayan, di ba? Ano na yun? Spoiler na kagad yun. Pastor siya. Very energetic din po ito na pastor. He is the current pastor po ng GCCF or God's Children Christian Fellowship, and also the pastor po ng Vesper service po dito po sa Central United Methodist Church. Also well-versed din po siya na youth pastor. So sanay na sanay po siya sa mga kabataan po at talaga naman po pag nakita nyo po siya, sasabihin nyo, wow, kabataan pa rin pala tong pastor na to. You know, di ba? So, without further ado, please welcome Reverend Ruben Manabat III. Good evening po, Pastor Ruben or Pastor Jordan Manabat. Isang mapagpalang gabi, Pastor. Good evening, Kuya Happy. And good evening po sa inyo lahat na nakamasid sa ating Anything Goes with DJ Happy. Ayan, Pastor, maraming salamat po at nakasama po namin kayo dito. Alam namin, busy rin kayo. Alam namin, on the go ka na, Pastor, no? Yung ang dami mong gawain. Very active ka na, Pastor, no? Especially, yung hinahawakan mo rin yung mga kabataan. Tapos, you are the pastor of GCCF, no? Yun yung pinaka, challenging rin na hinahawakan mo ngayon. And of course, Vesper service every Sundays then. So, Pastor, no, tell us more about yourself. Sino pa si Pastor Jordan? Una, salamat sa pag-invite, Kuya Happy. Ako si Pastor Jordan, ako po ang inyong lingkod. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagiging bahagi ng ating Central United Methodist Church family bilang GCCF pastor, ang ating contemporary worship service, pati na ng ating Vesper. And for this year,
hindi na po ako yung may handle ng kabataan, si Pastor Genesis na po, pero active pa rin po ako nakikipag-participate sa mga gawain ng kabataan. So, ako po, sa biyaya ng Panginoon bilang pastor ay tinawag niya sa edad na 16. Ngayon ako ay 45 years old na. Wow, age reveal. 29 years na ako na nagpapastor. Mahigit doble ng edad ko ang nagpapastor na po ako. Kaya thankful ako to be called by God at such an early age to be His worker sa kanyang vineyard. Ayun nga, no, kanina na-introduce kita as Reverend Ruben Manabat III. Pero kilala ka po as Pastor Jordan. Ito po, no, marami po, no, FYI po sa amin, ano, at saka yung frequently asked questions namin. Marami nag-iisip, bakit ba naging Pastor Jordan to? Pero yung iba, karamihan alam din, mahusay ka sa basketball. Pero related ba itong naging Pastor Jordan ka dahil sa basketball or kung ano man yun? Ako ay pinanganak 1978 bago pa makilala ng husto si Michael Jordan. Yun. Wala pong kinalaman yung palayo kong Jordan sa player na si Michael Jordan. Kaya po naging Ruben ako, tapos Jordan, ang lapit po, di ba? Parang ang layo ng first name sa nickname. Dahil lang ang aking pong ama, si Ruben Jr., ako po ay Ruben the third. Yung aking pong tatay, Ruben, tapos Junior palayaw niya. Kaya ang ginawa po ng aking mga magulang, lahat ng first name namin magkakapatid, nag-start sa letter R. Lahat naman ng nickname namin, nag-start sa letter J. So kaya naging Ruben. Ang first name ko, Jordan naman. Pareho namang nasa Bible yon, Kuya Happy. Yung Ruben tsaka Jordan. Kaya yun po ang history ng aking first name tsaka ng aking nickname. Pero syempre, ball is life. Mahilig talaga mag-basketball si Pastor Jordan. Yun nga po. So yung mga viewers natin, di na ano na kayo, no? Nalalaman nyo yung katotohanan, pero kahit naman kahit let's say antinding coincidence nun na yung Jordan is, sabi nga ni Pastor Jordan, related daw sa biblically related. Tapos mahilig din daw siya, ball is life. So sa basketball, nakikilala siya as Pastor Jordan. So kilala naman natin yung sikat na legend ng NBA, di ba? Pero coincidence mahusay ho talaga po na player ng basketball to si Pastor Jordan. Kung napapanood niyo po siya, naku, hahanga po talaga kayo. At ito po, kasalukuyan pong patuloy pa rin po siya naglalaro, no? Hindi nawawala sa sistema ni Pastor Jordan ng basketball. Kaya nga sabi nga niya, ball is life. At meron kayong ministry dito, no? Meron tayong bagong bukas na ministry ng ating GCCF, new ministry sa ating basketball ministry. Yan po ay ginagawa regularly every Thursday, 8 p.m. sa Metropoli Residenza sa Quezon City po. So kaya sa mga mahilig maglaro ng basketball dyan, pwede nyo po kaming samahan tuwing Webes po sa paglalaro ng basketball. Ball is life nga po, no? And ginagawa po namin dito, Kuya Happy, lalaro kami, magpe-pray muna bago maglaro. And 8 start, 9 p.m. kami ay mag-gather para magkaroon ng devotion. And then 9 to 10, laro ulit kami. So nakakatuwa kasi meron kami mga nakikilalang hindi namin kakilala, first time namin nakikilala. At ang maganda doon, dahil ang sports ay equal lang lahat dyan. So, kahit sino pwede. So, nakakaroon ng chance na makapag-share tayo ng Word of God sa mga pumupunta ng basketball. At the same time, yung bonding, yung bonding na naglalaro kayo. Di ba? At ang maganda pa nun, yun nga, bago mag-start yung game, merong short devotion, di ba? At may prayer, di ba? Yes. Parang, ang sarap ng feeling, no? Yung maglalaro ka. Of course, basketball is masabi mo rin nila, contact sport na rin yan, di ba? Banggaan, di ba? Nagkakatulakan kayo, tisuran yung dadapa kayo, ganun, di ba? Pero, di ba, yung sisimulan mo natin ng devotion at ng prayer, you feel so, secured na, di ba? Pag yung bago nating gawin yun, yung activity na yon,
make it a habit po, no, kahit hindi lang po dito sa ministry na to. Sa lahat po ng mga nag-i-indulge po sa sports na ito, kahit anong sports, basketball, volleyball, or otherwise, simulan niyo po yung bago niyo simulan yung activity na yon. Bago niyo simulan yung game, mag-start po tayo ng devotion or prayer, di ba? It really feels good. So mararamdaman mo yung presence ni Lord na gagawin mo yung activity na yon, that you will be guided, na makapag-enjoy ka at makapaglaro ka ng safe, di ba? Away from harm, di ba? Ganun po yun eh. Make it a habit po. Kaya maraming salamat po doon, Pastor Jordan. It is one of the ministries ngayon ng GCCF. So ano pa po yung ibang ministries? And I know actually, na meron din kayong mga visitation. Before sa visitation, Kuya Happy, gusto ko rin sabihin na basketball nga ay neutral ground, kaya anyone pwedeng pumunta doon. Tsaka doon po, wala tayong religion na denomination na tinataas dahil ino-honor natin yung lahat ng mga nandoon, kung ano man yung kanilang denomination or kanilang religion. Kaya salamat dahil nagkakaroon tayo ng time para yun nga ma-share si God, kahit na sino pa man yung mga pumunta doon sa ating basketball ministry. Meron tayong visitation. Yes, of course. Napakahalaga po niyan, yung visitation. Alam niyo po, sobra po talaga nakaka-bless, nakaka-inspire yung ating ministerial team for this year, lalo na po sa pagdating ni admin natin, Tito Rani, Pastor Rani, at ni Kuya Pastor Jen, dahil sobra pong napaka-aktibo po ng lahat ng mga lingkod po ninyo, mga manggagawa po ninyo. So, bukod po sa visitation na ginagawa every Thursday kasama ang visiting team ng ating church, si Pastor Lito po, si Pastor Jordan, may mga sarili pong ginagawa ring visitations. At nakakatuwa dahil ang hawak ko nga po ay Vesper. Karamihan po sa mga umate ng Vesper ay hindi naman talaga dating regular na members ng Vesper ng ating church, pero through visitation ay marami na po talaga yung umate ng Vesper service. Thank God kasi hindi na bumababa ng 100 yung attendance ng ating Vesper service. At syempre dahil maraming umaaten, sa biyaya ng Panginoon, lumalaki rin yung offering ng Vesper. With regards to GCCF naman, yung mga kapatid natin from Intramuros, nung una po akong dumating dito ay natutuwa sila dahil sabi nila for the first time nadalaw sila ng pastor. At ngayon, tuloy-tuloy po yung ating Bible study sa Intramuros every Wednesday ng 4:30 in the afternoon. Amen. Very well said, no, Pastor Jordan. So, ano naman, yung sa mga viewers po, no, na siguro curious sila na siguro gusto nilang umattend ng GCCF. So, Pastor Jordan, ano yung pwede mong isabihin para sa mga gustong umattend ng GCCF? So, ano pa yung mga projects natin dito? Ano yung mga gawain natin dito sa GCCF? So, ang GCCF po ay sa biyaya ng Panginoon ay nagdiwang ng ang 9th founding anniversary. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga taong unang ginamit niya upang ito ay ma-establish. Ngayon po ay tuloy-tuloy po ang ating ministry, ang ating worship service every Sunday, 3 in the afternoon dito po sa ating Garcia Hall. At bukod po doon, meron nga po tayong Bible study, meron tayong basketball ministry. At ngayon, meron pa kasama po sa ating ministry ang Anything Goes with DJ Happy. So, we are inviting all of you to join us every Sunday at 3 in the afternoon for our GCCF worship service. Yan. Also, nga pala, no, madagdagan ko, Pastor Jordan, sa mga aspiring din po dyan na gustong sumali po sa music ministry, sa Lamplighters, open po kayo na sumali kung ano po yung talent nyo po sa music. Anything po, kung marunong kayo umawit, kung marunong kayo ng mga musical instruments, feel free po na to DM, no? I-message nyo po yung page ng GCCF, or kung hindi nyo po, pwede rin po sa comment sections. Any po na sa mga posts po doon, pwede po kayong mag-comment doon if you are interested to join the music ministry po ng GCCF. You are always welcome to be a part of the Lamplighters
band. So, ilabas po natin yung ating mga talento. Gamitin po natin ito para sa Panginoon. Alright, Pastor, moving on. So, ayan, na-enlighten na no, yung mga, siguro yung mga aspiring na gustong umattend ng GCCF. So, paano naman po, let's say yung sa Vesper service, kasi usually, paggabi na yan eh. Di ba? Paggabi na yung Vesper service. So, ano naman po yung may expect nila sa Vesper service? Other than, of course, it is a regular service na rin ng Central Church, pero yun nga, medyo sa hapon na siya. Ang ating Vesper service po ay more on traditional worship service, just like in the morning. At kagaya po ng ibang mga worship services natin, marami rin pong pumupunta rito sa gabi, lalo na po yung mga hindi nakate ng umaga, at pati na po yung mga estudyante. So marami pong pumupunta sa ating Vesper worship service. At ang maganda po sa Vesper, dahil wala na pong susunod na worship service after ng Vesper, ang ginagawa po namin, kami po ng aking wife, si Ate Malu, talagang kakamayan namin lahat at marami pong nagpapapray sa mga kukuha ng board examination, mga mag-a-abroad, mga may sakit yung members ng family, tapos may mga first-timers, pagka kilala namin na parang first-timer siya, pagpe-pray po namin yung mga uma-attend sa Vesper after ng worship service. So, mas extended po yung ministry ng inyong lingkod, Pastor Jordan, kasama po yung aking may bahay. Dahil marami pa po kaming mga pinagpe-pray kahit tapos na po yung ating worship service. I think napakahalaga no, napaka-importante nun, lalo na sa mga first-timers at sa mga regular na uma-attend ng Vesper, na alam nila na sila ay talagang minamahal, pinagmamalasakitan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ayan, o nga, no? Nabanggit mo nga, Pastor Jordan, no? Yung extension, no? Kumbaga, hindi na rin tatatapos sa Vesper service. After nun, patuloy pa rin yung pagmi-ministry nyo, no? Yung pinagpe-pray nyo, no? Yung mga gusto magpa-pray or yung mga members na umattend. Naalala ko lang, Pastor, no? Yung sa GCCF, let's go back to GCCF, meron tayong yung miracle box no? Para po sa mga interested po doon, ano po yung kanilang may expect sa miracle box ng GCCF? Ang miracle box po ay every Sunday naka-open at lahat po ng mga may prayer request na nandito po sa loob ng ating Garcia Hall ay pwedeng maghulog po doon sa miracle box. At kung kayo naman po ay naka-join online sa ating worship service, pwede po kayong mag-comment doon ng inyong mga prayer request. At ang maganda, Kuya Happy, talagang napakarami naman na nagpapapray, no? Nagme-message sa ating page. Alam ko, nakikita ng Kuya EJ, ng Kuya Ryan, ng Kuya Jen, yung mga nagpapapray talaga sa ating ministry. So, ina-expect natin, kapag sinagot ng Lord yung prayer natin, after natin ihulog sa miracle box, ang ating expectation naman, hopefully, mag-testimony yung sumagot. Nag-pray at sinagot na yung kanyang panalangin. Yun po. Pero, but wait, there's more. Meron pa rin po ito si Pastor Jordan. Si Pastor Jordan, ano pa rin po siya, active pa rin siya at patuloy pa rin po siya sa pagbi-ministry tuwing yung sa online, sa Zoom. Tuwing morning devotion, yung daily morning devotion, pati evening devotion. You can invite them, Pastor. Yes, of course. Ang ministry po natin online ay nagsimula po yan nung pandemic, yung ating daily morning devotions at 6 in the morning. Dati po, Monday to Sunday. Pero ngayon po, Mondays through Fridays na lang po. At yung ating evening prayer, ganun pa rin, Mondays through Fridays at 8 in the evening. So kahit wala na pong online na mga worship services dahil karamihan ngayon back to normal na, on-site na, pero yung ating online ministries ay nagpapatuloy pa rin. Araw-araw po ninyong tunghayan sa ating page ang ating daily morning devotions at 6 in the morning at ang ating daily evening prayer at 8 ng gabi. Salamat po sa inyo na laging naka-join sa ating Facebook page, ano man yung ministry. Napakarami po na nabe-bless, maraming mga answered prayers, and thankful kami kay Lord, kami na inyong mga manggagawa at mga leaders ng church natin,
dahil napakarami pong sumusuporta sa ating ministries. That's so true po, no, Pastor Jordan. Again, well done. Napakaraming gawain ni Pastor Jordan, no. Lahat po sila actually ng pastors dito sa Central United Methodist Church from kay admin pastor. Opo. Grabe po, the buong ministerial team, talagang Yes. hands-on po sila, super busy, super energetic sila, no, na pag inisip natin, talagang taxing 'yun, 'di ba? Nakakapagod talaga 'yun. Now, pastor, naisip ko lang, no, nakakapagod talaga 'yan. May online ka pa, 'di ba? May schedule tuwing gabi. Bilang isang pastor, napapagod ka rin ba or bumibigay din ba ang iyong physical na katawan? Siyempre napapagod din po, lalo na kapag marami at tuloy-tuloy ang mga activities. Yeah. At kulang din po ako sa exercise, hindi gaya ng dati na talagang lagi ako nakakapaglaro ng basketball, kaya medyo lumaki na rin yung aking tiyan. At ang naging problem ko kasi, Kuya Happy, 2015 nagkaroon ako ng knee injury. Yeah. At hanggang ngayon ay iniinda ko pa rin yung aking injury sa tuhod. Kaya medyo hindi na ganong kabilis dati yung pagkilos. Kaya medyo limited ngayon. Pero ano pa rin naman, by God's grace ay in shape pa rin naman si Pastor Jordan. Yun nga po dati po si Pastor Jordan, kaya niya yung 360 degrees slam dunk. Ngayon po, dahil nagka-injury siya, kaya na niya ngayon fade away dunk. Fade away dunk. Paano kaya yun? Fade away dunk. Ayan. Kidding aside, nako, Pastor, patuloy na po natin, no, pray yan, no, na yung knee mo, talagang magre-recover yan talaga. In Jesus' name, talagang marirecover yan. And, actually, parang wala namang problema, no? Normal lang, iniisip nga namin, baka ganyan talaga yung mga mahuhusay na player, Kunyari, pinapalabas, may injury. Pero pag yung nasa laro na, talagang umaano naman, yung pinapakita nila, pakitang gilas na mahusay naman pala. Wow, ayan. Maraming salamat again, Pastor Jordan. At sa oras na ito, si Pastor Jordan din po ay isang mahusay din po umawit. Mahusay umawit si Pastor Jordan, Usually po, pag sa mga sermons po niya, talagang lagi pong lagi may insert yan. Na nag-i-insert siya ng let's say chorus ng isang song. Talagang total package po itong si Pastor Jordan. At sa gabing ito, bibigyan niya po tayo ng isang very special song. Set the stars in their place. You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you called forth songs of joy, and as the morning wakes, we your children give
are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Wow, maraming salamat po Pastor Jordan. Nakaka-inspire naman yung song mo, Magnificent, 'di ba? Wala na tayong masasabi, no? The Lord is so awesome. The Lord is magnificent. Ang ganda po ng rendition nyo, parang CD quality talaga. Wow. Thank you so much po, Pastor. At ito po ang tanong ko, bakit nagustuhan mo po itong song na to? Dahil yun yung aking karanasan sa ating Panginoon. Simula pa pagkabata, sobrang blessed ako na lumaki sa isang Methodist family kung saan natatandaan ko nung bata ako, maliit pa kami, mga around 6 years old. Gigisingin kami ng aming tatay, ng aming nanay, lahat ng anak, lahat ng manugang, lahat ng apo ng aking lolo at lola. Pupunta kami sa isang living room sa sala ng bahay at doon kami ay kakanta ng himnaryo, mag-aaral ng Bible. At hindi nga lang pala yon umaga, madaling araw, kundi gabi pa rin. So yung sabi ng Bible, meditate day and night, ginagawa namin yung pamilya. Kaya at an early age, nakilala ko si Lord bilang isang magnificent God. Kahanga-hanga siya at napakabuti niya sa buhay namin, pati na ng aming angkan. At nung pandemya, bumalik yung aming daily devotion ng family sa pamamagitan ng online. So nakakatawa nito, pati yung mga mahal namin sa buhay abroad, nakaka-join sila ng family devotion. Wala na yung aking lolo at lola, pero nagpa-family devotion pa rin ng buong angkan, online naman. So daily Mondays, din. Talagang daily siya. Mondays regularly. through Saturdays, kasi pag Sunday naman, nasa church na yung mga pamilya namin. Wow, o tulad nga niyan, Pastor, no, yung inawit mo, yung special song mo, titled Magnificent. Lahat tayo, no, namamangha kay Lord, no? He is magnificent. Ako naman po, personally, namamangha din po ako sa iyo. Kasi yung background niyo po, no, bilang yung childhood, Yes. no, bilang pastor's kid. Actually, I envy you, no, Pastor, no, kasi hindi ko naranasan yung ganyan. Yung kabataan, yung bata pa lang ako, merong mga devotion na regularly, daily, no? At maaga pa, di ba? Yung madaling araw, gano'n. Madaling araw. Wow, it takes a lot of discipline talaga. And nadala mo ngayon ito hanggang ngayon at isa na po siyang full-fledged pastor. So napakagandang ehemplo po nito, no? Si Pastor Jordan. Kaya po yung mga aspiring na pastors dyan or yung magiging gusto maging workers, no? Or deaconesses. So magandang example po yun, ano? Yung marinig nyo po, yung kwento ni Pastor Jordan, yung malaman nyo yung background niya, talagang maano kayo matatouch kayo na from a very young age, na-mold na siya, no? Nakilala na niya ang Panginoon hanggang sa paglaki at ngayon, siya naman ngayon yung shepherd, di ba? At tayo naman yung mga sheep. Tingnan mo yung cycle, di ba? Anong masasabi mo, Pastor, dyan? Sa mga aspiring na, let's say, yung gustong maging pastor din or maging deaconesses? Napakahalaga ma-develop natin yung ating personal intimacy with the Lord. Amen. Aside from family, ang maganda sa amin, yung sinimulan ng lolo ko, ginawa ng tatay ko, nagpa-family altar kami, nung hiwa-hiwalay na yung magkakapamilya dahil may kanya-kanya ng bahay. At ako ngayon, ganun din yung aking ginagawa sa aking family. Meron kaming family devotion. At napakahalaga po nun. Napakahalaga ng church. Pero yung calling ni Lord, dumarating yan sa panahon na nakahanda yung puso mo. At mangyayari yan kung meron kang daily personal devotion,
pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba, pagpupuri. So, napakahalaga niyan. Dagdag ko lang, Kuya Happy, through the family devotion ng angka namin, tawag namin Family Altar, nag-produce ito ng mga workers sa church, sa aming family para sa church. Yung kapatid ng tatay ko, si Auntie Christy, siya po yung presidente ngayon, matagal na, mga 15 years na yata, ng Harris Memorial College. Ako po, isang pastor. Yung buso ko pong kapatid, isa pong deaconess. Yung isa kong auntie, volunteer worker ng ating church sa Bukawi. Yung akin pong pinsan ay isa ring pastor. Hindi nga lang po sa United Methodist Church, pero siya po isang pastor. At yung mga kamag-anak ko, hindi man sila pastor, active po sila sa mga ministries sa ating United Methodist Church. So kung kayo po tinatawag ng Panginoon, wag na po kayong umayaw. Wag na po kayong sakana. Baka magaya tayo kay Jonah, no? Kaya ako, nung tinawag ako ni Lord sa age ng 16, sabi ko, yes, Lord. Mahirap na umayaw ka ngayon. Tapos, may mga gagawin pang way si Lord para ibalik ka sa calling mo. Kaya, kung narinig mo na yung pagtawag ng Panginoon, sumagot ka na agad. Amen. Kaya take note po, yung mga aspiring pastors at mga aspiring deaconesses, yung gusto nyo maging servants of the Lord, no? Yung maging workers kayo ng Panginoon. Ayan po, napakaganda po ng shinare ng ating Pastor Jordan. Ito, Pastor, naisip ko lang, no? Medyo personal tong question na to, pero I'm sure, I think maka-inspire naman ito. Seeing that you're still a young pastor, no? Tsura naman po, di ba? Datingan pa lang, alam mong, wow, young na pastor, si Pastor Jordan. Pastor, kasi maraming nag-iisip, no? Let's say, yung mga members, no? Yung mga kapwa Methodists natin na, hindi, pastor yan, ano yan, matibay yan, yung mga gano'n, di ba? Yun yung mga usual eh. Matibay yan, ano yan, yung servant of the Lord yan, hindi natitinag yan. Dumadaan din ba kayo sa point na kayo ay parang nanghihina din, parang nadadown kayo spiritually, nandun na lahat, physically, spiritually, emotionally, mentally? Yes, Kuya Happy, just like the prophets in the Bible, just like the kings and the rulers and the disciples, dumating kami sa panahon na napapagod kami, may panahon na parang gusto na naming umalis sa ministry, being challenged by the many circumstances na kinakaharap ng isang pastor. Dahil ang totoo po, mga kapatid, hindi po madaling maging pastor. Try nyo. Try nyo po. Pastor kami, 1,000, 500, 300, 100 ang members. Isang pastor, pakikitunguhan kayo lahat. Samantalang mga miyembro natin, isang miyembro, pakikutunguhan niya, 1, 2, 3, 4 na pastor, 1, 2 diakonesa. Kaya napaka-importante talaga, Kuya Happy, nung talaga yung mayroon kang personal intimacy kay Lord. At kung kami nagpe-pray para sa inyo, may mga panahon din naman na kailangan din namin ang inyong panalangin. Kung gusto nyo kaming puntahan sa bahay, kami naman yung ipag-pray nyo, na-appreciate po namin yon. Yun po yung nakakapagpayak sa amin, no? Kapag may dumadalaw sa bahay at kami naman yung ipag-pray, lalo na kahit di namin sabihin na meron kami mga pinagdaraan ng struggles, challenges sa buhay, napakahalaga po nun. Kaya naman, thankful kami sa inyong lahat because you love us, your workers. At yung pagmamahal nyo sa amin, pagmamahal nyo po yon sa ating Panginoon. Salamat po. Salamat. We appreciate you po sa inyong mga panalangin, suporta, mga pagpapalang pinagkakaloob sa amin. And we love you as well. We love you kasi mahal kayo ng ating Panginoon. Tinawag kami ng Diyos para paglingkuran kayo. At hindi lang para paglingkuran. Ready kayo para maging part ng ministry. Ang gagawa ng ministries ay hindi lang pastor, diakonesa, kundi tayong lahat. Amen. Very well said, Pastor. Well, since anything goes naman ito, at itong next question ko, medyo delicate to. Get ready, Pastor Jordan, get ready. So, napunta tayo. Yun nga, yung dumadaan din kayo sa mga ganyang
pakiramdam. Of course, lahat tayo, tao lang tayo eh. Yes, of 'Di ba? Wala namang exempted eh. Pastors is just pareho lang tayo. It's just like us. No, pare-pareho lang tayo. Tao din sila, tao ako, tao tayong lahat. Ngayon, pastor, what is your stand or ano yung take mo do sa mga, let's say, yung mga umaalis sa ministry? lahat naman, tinawag ng Panginoon, lahat meron ding kalayaan para magstay or umalis sa ministry. May mga pag-aaral na marami pong mga pastors, mga workers ang umaalis nga po sa ministry. At syempre po para sa akin, very ano po yun, nakakalungkot yung mga ganong pagkakataon. Actually, meron akong pinsan na nagsimula, sabay kaming pumasok sa pagpapastor, pero hindi siya nagpatuloy. Kaya, yun, nalulungkot ako, pero maganda naman, kahit di siya nagpatuloy, nasa Panginoon pa rin naman siya. Yan. At nagpapatuloy siya na maglingkod sa ating Panginoon. Pero kung may mga co-workers ako dyan na dumadaan sa mga panahon ng trials and testings, importante rin kasi meron tayong nasasabihan na mga pinagdaraanan natin. So, yung mga pinagdaraanan natin, pag sinarili natin yun, ma-overburden po tayo. Kaya, importante talaga sa mga workers, sa mga pastors and deaconesses, meron din tayong close group na pwedeng mapagbahagi na ng mga pinagdaraanan natin para hindi dumating yung time na lilisan tayo sa ministry dahil ang pakiramdam natin tayo ay nag-iisa. So, yun po ang aking encouragement sa mga co-workers ko. Tsaka yun nga, pastor, meron silang kanya-kanyang reason kung bakit nila nagawa yun. Bakit sila napunta sa ganung path. Di ba, no? Ngayon, ikaw, bilang pastor, how do you manage them? Paano mo sila hinaharap? Paano mo sila sinasabihan na yung ini-encourage mo sila, you keep in touch with them? Paano yung approach mo na kausapin sila regarding that matter? Siyempre, una sa lahat, pag-pray ko muna kay God, Lord, paano ako makakatulong sa Kanya? Kasi hindi naman madali yung ma-encourage mo siya na mag-open sa pinagdaraanan. Pero naniniwala ko na while you are praying, God is already working. So wala pa akong ginagawang pagkausap, pag pinanalangin ko yung tao, naniniwala akong kumikilos na ang Diyos sa buhay niya. And while talking to the person, I'm praying also to the Holy Spirit to give me the wisdom, the words, the encouraging message na pwede kong ibigay sa aking co-worker. Yan. Wow. Kaya yun nga po, bottom line, so wag po natin isarado yung sarili natin. No? Kung meron tayong nararamdaman, yung sabi nga ni Pastor Jordan, kailangan meron tayong group na yung marami tayong makakausap. Kasi communication actually, very important yan eh. I believe na part time talaga na para minsan maiwasan din yan. Di ba? Kasi pag sinarili mo, ikaw, halimbawa ako bilang isang manggagawa ng simbahan, yung sinasarili ko lang yung mga nararamdaman ko, the tendencies and the chances are high na pwedeng maiba yung direction ko kasi hindi ko siya hindi ko siya vino-voice out sa ibang, let's say, ibang kasama kong pastor or deaconesses or yung ibang workers, di ba? I think factor din yun no? Kaya importante yun kung lahat tayo may nararamdaman na ganon, medyo parang dumadaan tayo sa point na nangihina tayo, kailangan ilabas mo rin, no? Kasi we need communication dyan, sa part na yan at para lalo natin maramdaman ng Panginoon, di ba? Yun nga, yung pinagpe-pray, very powerful yan Hindi lang yan yung, okay, ako kunyari, alam ko naman, pinagpe-pray ako ni Pastor Jordan, ni Pastor, itong ibang pastors na ganito. Pero minsan kasi kailangan, wag mong ilayo yung sarili mo. Parang minsan ganun yata, I think, correct me if I'm wrong, minsan ganun parang kaya ka lumalayo kasi parang nilalayo mo rin talaga yung sarili mo. Di ba, no? Oo. I think, parang basic siya di ba? Kaya yun po, wag po tayong lumayo. Kasi pag ginawa po natin yung parang din tayong lumalayo sa Panginoon. I think, it's my own opinion. Pero yun nga kasi, although we have our own reasons, di ba? Meron man kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, pero ultimately, ang importante naman doon ay nasa Panginoon pa rin tayo, di ba? I think that's the most important
of all. Tsaka, Kuya Happy, napakahalaga rin talaga nung support ng family mo, Yeah. your immediate family, your wife, your children, para magpatuloy ka sa ministry. So sa akin, bilang isang pastor, nakita ko yon sa buhay ng aking wife, si Ate Malu, ng aking mga anak, si Sayon, tsaka si Sainay. So you may not be seeing Ate Malu sa limelight, pero yung mga behind the scenes, kaya ako ay nagpapatuloy sa ministry, kaya ako ay ginagawang blessing ng Panginoon. Yeah. Kasi I have a wife and my daughters na talagang full support sa ministry. Yung aming mga anak, hindi namin pinilit na mag-Sunday school teacher, na mag-choir. Yon ay sa kanilang sariling desisyon. And they love doing it for God. And thankful kaming mag-asawa dahil nakikita namin na mahal ng aming mga anak, una si Lord, kaming family nila, at yung ministry din sa ating church. Yan, thank you so much, Pastor Jordan. So, bago tayo magtapos, may gusto ka pong i-greet, i-promote, sige, the floor is yours. Una sa lahat, maraming salamat po ulit, DJ Happy, sa invitation na to. Shout out sa aking wife, kay Ate Malu, sa aking mga anak, kay Zion, kay Sainay, sa aming angkan, Agustin Morales, Reyes Manyabat. At gusto ko kayong batiin lahat, ilang araw na lang mula ngayon, Pasko na! Woohoo! Kaya binabati ko kayo ng blessed Merry Christmas and an abundant New Year sa inyong lahat, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Nagpapasalamat din po ako personally sa mga ginagamit ni Lord online, mga nagbibigay ng kanilang offerings sa ating church through online dahil sa ministries po ng ating Central United Methodist Church. At dahil Christmas na, Christmas Institute na. Salamat nga pala sa mga districts na nag-imbita sa akin para sa mga darating na Christmas Institute. Kita-kits! Again, thank you so much, Pastor Jordan, for being here with us. Isang karangalan po. It's an honor for us na nandito ka ngayon. You took the time, no, to share your life story, yung mga invitations mo, at yung mga pananaw mo sa mga naging napag-usapan natin, no. Very informative po ito. Again, thank you so much po, Pastor Jordan. But, again, we have to go. So, bago po tayo magtapos, special thanks po ulit sa ating partners, Wingspired, Luminosa, Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. So again, maraming salamat po muli sa lahat ng nanood po ngayong oras po nito dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Maraming salamat po sa inyo. Stay tuned po ulit kayo. Next Saturday po, same time, same channels po sa social media, Facebook, YouTube, Spotify, and TikTok. So available po kami yun. Wow, 4 po na social media platforms. Kaya hindi nyo po mamimiss yung mga episodes ng Anything Goes. And of course, yung episode po ni Pastor Jordan, hindi nyo po ito mamimiss. Hanapin nyo lang po yung mga links at yung mga updates po sa Facebook page po ng GCCF at Central United Methodist Church. So again, maraming salamat po muli sa lahat. Again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.